Magandang araw sa lahat. Welcome to my YouTube channel, Mom's Homestyle Cooking. So ngayon ay magluluto tayo ng isa sa pinakapopular na lutuin ng Leyte. Okay, ang chocolate maroon. So sa paggawa ng chocolate maroon, ito ay mayroong dalawang bahagi. So magluluto tayo ng white mixture at magluluto din tayo ng brown mixture. Sa pagluluto ng white mixture, kailangan natin ng 2 tasa ng glutinous rice flour at 2 tasa naman ng rice flour. So ito ay pinaghalo, no? Pinaghalo ito. So ngayon, para sa pinaka-importante naman ay ang gata, 1 litro ng gata. So ito ay puro, no? So ito ang dahilan kung bakit ang chocolate maroon sa Leyte ay napakasarap at napakalambot. Dahil sa marami itong gata at puro. Ang ating gata ay hahaluan ko ng evaporated milk, 1 tasa, 1 cup of evaporated milk at 1 teaspoon of salt. Okay, so ngayon ay ihahalo natin ang 1 teaspoon of salt dito sa ating flour, rice flour at glutinous rice flour. At ang ating gatas, evaporated milk, ay ihahalo natin sa ating gata. Okay, so ilalagay na natin ito dito, ang ating glutinous rice flour at ang rice flour. So bago natin ito isalang, so kailangan mo nang nahalo ng mabuti para hindi ito magbuo-buo. Okay, pwede na to. So isasalang na natin. So hahaluin ito na hahaluin hanggang sa ito ay mabuo. Okay, so palagi itong hahaluin para hindi dumikit ang ilalim. So, hindi lang masyadong A few moments later. Hahaluin ito ng hahaluin hanggang sa maging parang translucent na ang kanyang mixture. Thousand years later. Okay, so ito na ang consistency na ating hinihintay. No? So isasalin na natin ito sa ating lalagyan. At i-set aside lang muna natin dahil gagawa pa tayo ng brown mixture. So ayan, isinalin ko na sa lalagyan. So, kapag hindi na dumikit sa kawali, ayan, pwede na yan. So, iset aside muna natin ang ating white mixture. So, tatakpan muna natin ng dahon ng saging. Ayan. So, ngayon ay gagawa na tayo ng brown mixture. So, katulad din ng sa white, ito ay hahaluan natin ng gata. So, ito ay ang para sa ating brown mixture. So, bago natin buksan ang apoy, sisiguruhin muna natin na wala nang buo-buo.
So ngayon ilalagay na natin ang ating kokwa. Sweetened kokwa. Sugar. Mani. Lagyan natin ng margarine. Half teaspoon vanilla. Thousand years later. So ito na ang ating mga mixture. Ito ang ating puting mixture. At ito ang ating brown mixture. So ngayon ay mayroon akong nakahanda ditong mga dahon ng saging at ito ay nilinis na, idinarang nito sa apoy para hindi madaling mapunit. So ito ay malinis na. So ngayon ay mag-assemble na tayo. Okay, sige, sisimulan na natin ang pagbalot ng ating chocolate moron. So, tapos na natin na ibalot ang lahat. So, ngayon ito ay atin na ilalagay sa steamer. So, mayroon na, nagpakulo na ko doon ng steamer. After 20 minutes, ayan, luto na. So, titingnan na natin, hahanguin natin ang ating chocolate maroon. So, hindi pantay ang laki ng mga chocolate maroon natin dahil sa wala tayong makukuha ang mga dahon ng saging dito. Yan. So, mayroong puti dito kasi naubusan ako ng dahon. So, dito na lang sa parchment paper. So, mayroong bumuka. Ayan. Okay, so, pwede natin na tikman na ito. Okay, kung makikita ninyo ang kintab. Bakit? Dahil sa coconut milk. Marami ang inilagay natin, coconut milk. Purong-puro. Okay, so ngayon ay titingnan natin at titikman natin. Ano ba ang kinalabasan? Okay. So kung makikita natin, napakalambot. Hindi siya matigas. Okay? So, kung ating bubuksan ito ng pagganito, ito, yan. Kung makikita natin, mainit-init pa kasi. Ayan, no? Dahil sa lambot, no? Hindi siya parang nagtuturo o tinuturo ang langit, no? Ayan. Dahil sa lambot. Okay. So, ngayon ay titikman natin. Napakasarap. No? So, magandang-maganda ito para sa kape. Okay? Maraming salamat at sana nagustuhan ninyo ang vlog na ito. Chocolate maroon. Isa sa mga popular na delicacy sa Leyte. Magandang araw!